Hi guys and welcome to VA Diary. Sasagutin natin yung tanong ng isa sa mga subscribers ni si Lea Salonga Parody. Hi Lea Salonga Parody and thank you very much for leaving this comment because napaka-interesting ng icebreaker na to. So ang question na is, if ever you will meet a person who had died from the past, sino yon and what will you ask him or her? Pasagot po, may nakita ako na ganyang tanong sa vlog. And totoo naman po yun. So, marami po talagang approach or different ways on answering this kind of questions. Ang mga ganitong klase ng question ang tinatawag natin na out of the box question. So hindi sila yung mga typical na structured na formal interview question. So tinitingnan dito walang tama or walang right or wrong answer dito. Okay? Pangalawa, ang tinitingnan dyan is hindi kung gaano ka katalino sumagot. Ang tinitingnan dyan ay yung opinion mo. Okay? Ano ba yung side mo? Okay? Ano yung stand mo dun sa tanong na yon? Okay? Yun yung tinitingnan dyan. And then pangatlo, syempre, how you handle the situation habang binibigay sa'yo yung tanong. Kasi 'di ba, madalas 'tong mga out of the box questions sa mga beauty pageants. Yung mga contestants natin, they are given only 30 seconds to answer a certain question. So, they have to make sure na they always provide good answers with a time pressure. So, make sure na meron silang grace under pressure. Ganun din kapag job interviews. May mga job interviews na nagbibigay ng out of the box question. Dapat ang i-maintain natin diyan ay yung composure na in spite na kinakabahan tayo, dapat compose pa rin tayo sa sarili natin at confident pa rin tayo na sumagot. Sabi dun sa question, ang required is a person who's no longer with us, okay, na wala na sa mundo, and then ano yung itatanong mo sa kanya. So, very specific. Hindi siya yung hypothetical question hindi siya yung gawa-gawang question. It's an out-of-the-box question na may basihan. So, ako pag gumagawa ako ng sagot sa mga ganyang klase ng tanong, make sure na magbibigay ako ng sagot na relatable ako. It's either it's someone na popular or personally may influence sa akin kasi it's about a person yung tinatanong, 'di ba? So I have to make sure na may maisasagot ako na merong basihan. Mahirap gumawa ng sagot na ginawa-gawa mo lang tapos ang hirap i-defend, 'di ba? So I have to make sure talaga na may pinanggagalingan yung sagot ko. And then gusto ko yung sagot ko is merong passion ako or meron akong experience about it or specifically to that person. So, to give an outright answer, this is how it goes. This is how my answer would be. Having a chance to meet a person who died in the past is an opportunity of a lifetime. I would love to talk to Kenny Rogers and ask him why other branches of his restaurant has to close. I love to dine in Kenny Rogers Roasters here in the Philippines. That's why I'm curious what might have been the reason behind. Okay, so unang-una, ang sabi ko kanina pag nagagawa ko ng sagot, it has to be somebody na relatable ako. So, ang sabi ko si Kenny Rogers. Okay, kasi wala pa naman akong close na deads na, no? Pero, si Kenny Rogers kasi is one of my favorite singers. And he is one of those singers na marami akong alam. Alam ko na marami siyang business na Kenny Rogers na restaurant. Okay? Alam ko na nag-close yung businesses niya. Nai-link ko din na mahilig akong kumain sa Kenny Rogers Roasters. Yun yung passion ko. So, yun yung sinasabi ko dito sa una kong way ng pag-answer na dapat it's somebody na relatable ako. Una, kasi favorite singer ko siya. Tapos yung may passion ako or may experience ako about that person. Kasi pangalawa, favorite kong kumain sa Kenny Rogers Roasters. And alam ko na siya yung may-ari noon. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Kenny Rogers po ay namatay na last year sa kasagsagan ng COVID. Pero hindi po siya confirmed kung dahil sa COVID. Basta ang press release is namatay siya dahil sa katandaan and namatay siya sa home for the aged sa US. And kung meron mang restaurant na nakapangalan sa kanya, yun ay iba na ang nagmamanage, kagaya dito sa Pilipinas. So, Kenny Rogers pa rin, pero iba na yung nagmamanage. And maraming salamat sa mga nakasubscribe na. Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe, please feel free to visit this channel
as often as you want. Bisitahin nyo po yung mga videos, panoorin nyo po as often as you want. And hopefully, mag-connect din tayo. Okay? So, kita-kita po tayo sa next video ko. Maraming maraming salamat. Have a great day and keep safe everyone. Bye!